Patriarchs and Prophets, Chapter 2, Ang Paglalang. Ang kabanatang ito ay batay sa Genesis 1 and 2. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit, at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. Sapagkat siya'y nagsalita at nangyari, siya'y nag-utos at tumayong matatag. Mga awit 33:6 and 9. Siya ang naglagay ng mga patibayan ng lupa upang huwag makilos magpakailanman. Nang ang sanlibutan ay manggaling sa kamay ng kanyang manlalalang, yaon ay lubhang napakaganda. Ang ibabaw noon ay pinapaganda ng mga bundok, mga burol, kapatagan, pinaghihiwa-hiwalay ng mga marangal na mga ilog, kaibig-ibig na mga lawa, subalit ang mga burol at mga bundok ay hindi matatarik at malulubak. Napuno ng mga bangin at nakakatakot na dawag tulad ngayon. Ang matatalas, malubak na gilid ay nakapailalim sa matatabang lupa, na kahit saan ay tinutubuan ng magagandang halaman. Walang nakapangdidiring mga latian o mga kalbong disyerto. Magagandang mga halaman at mga bulaklak ang bumabati sa mga mata saan mang dako. Ang mga tugatog ay nakakoronahan ng matatayog na mga puno na wala na ngayon. Ang hangin, walang kasamang masamang amoy, ay maliwanag at napakapagpapalusog. Ang buong kalaparan ay maganda kaysa anumang pinagandang bakuran ng pinakamarangyang palasyo. Tinitingnan ng mga anghel ang tanawin ng may pagkasiya at magalak sa kahanga-hangang mga gawa ng Diyos. Matapos lalangin ang lupa, kabilang ang mga halaman at mga hayop, ang tao ang kahulihan sa mga ginawa ng may lalang, na para sa kanya ang lupa ay ginayakan at inilagay sa pagkilos. Sa kanya ay binigay ang kapamahalaan sa lahat ng makita ng kanyang mga mata. Sapagkat sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa buong lupa, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Malinaw na ipinapahayag dito ang pinagmulan ng tao. Ganun na lamang kalinaw ang pagkakasaad sa banal na aklat, ano pat walang lugar para sa maling haka. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling wangis. Dito ay walang hiwaga, walang batayan ang kaisipang ang tao ay lumago ng unti-unti mula sa pagiging hayop o halaman. Ang ganong aral ay nagpapababa sa gawain ng manlalalang, sa naaabot ng makitid at makalupang pananaw ng tao. Ang tao ay may pagkahilig sa di pagkilala sa pagiging kataas-taasan ng Diyos sa buong sansinukob, na minamaliit nila ang tao at naipagkakait sa Kanya ang karangalan ng Kanyang pinagmulan. Siya na naglagay ng mga bituin sa langit at nagkulay ng may kahusayan sa mga bulaklak na nasa parang, na siyang pumuno sa lupa at sa langit ng mga kagandahan ng kanyang kapangyarihan. Noong siya ay naparito upang gawin ang pangwakas niyang gawain, upang maglagay ng isa na tatayo upang maging tagapamahala ng magandang lupa, hindi siya nagkulang sa paglikha ng isang karapat-dapat sa ganoong kamay na nagbigay sa kanya ng buhay. Ang pinagmulan ng ating lahi, ayon sa banal na kasulatan, ay buhay pa, hindi sa isang linya ng nabuong mikrobyo, yamang dagat, at mga hayop na may 4 na paa, kundi sa dakilang manlalalang. Bagaman hinugis mula sa alabok, si Adan ay anak ng Diyos. Siya ay inilagay bilang kinatawan
ng Diyos sa itaas ng mga mabababang uri ng nilikha. Hindi nila nauunawaan o nakikilala man ang pagiging kataas-taasan ng Diyos, subalit sila ay ginawang may kakayanan upang mahalin at paglingkuran ang tao. Ayon sa mga awit, iyong pinapagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga hayop sa parang, ang mga ibon sa himpapawid, at anumang nagdaraan sa mga kalaliman ng mga dagat. Mga awit 8 verse 6 to 8. Taglay ng tao ang larawan ng Diyos, kapwa sa panlabas na anyo at sa likas. Si Kristo lamang ang tanging tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Hebreo 1:3. Siya lamang ang larawan ng kanyang pagka-Diyos ng Ama, subalit ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ang kanyang likas ay kasang-ayon ng kalooban ng Diyos. Ang kanyang pag-iisip ay may kakayanan upang umunawa ng mga banal na bagay. Ang kanyang mga pangdama ay dalisay. Ang panlasa at kagustuhan ay nasa ilalim ng pagpigil ng katuwiran. Siya ay tapat at masaya sa pagtataglay ng larawan ng Diyos at ganap na pagsunod sa kanyang kalooban. Kung paanong ang tao ay nagmula sa mga kamay ng kanyang manlalalang, siya ay may matingkad na tindig at sakdal na anyo. Ang kanyang itsura ay nagtataglay ng bintog ng kalusugan at ningning ng liwanag ng buhay at kagalakan. Ang taas ni Adan ay higit sa taas ng mga lalaking naninirahan ngayon sa lupa. Si Eva ay mababa ng kaunti, subalit ang kanyang hugis ay marangal at puno ng kagandahan. Ang mag-asawang hindi pa nagkakasala ay hindi nagsusuot ng artipisyal na kasuotan. Sila ay nararamtan ng tumatakip na liwanag at kaluwalhatian tulad sa kasuotan ng mga anghel. Samantalang sila'y nabubuhay sa pagsunod sa Diyos, ang damit na ito ng liwanag ay patuloy na bumalot sa kanila. Matapos lalangin si Adan, ang lahat ng mga nilikha ay dinala sa harap niya upang iyon ay pangalanan. Nakita niyang ang bawat isa ay mayroong kapareha, subalit sa kanila ay walang nasumpungang maging katulong niya. Sa lahat ng mga nilalang ng Diyos sa ibabaw ng lupa, wala ni isang kapantay ang tao. At sinabi ng Diyos, "Hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa, siya ay ilalalang ko ng isang katulong niya." Ang tao ay hindi nilikha upang manahang nag-iisa. Siya ay nilalang upang makihalubilo. Sa kawalaan ng kasama ang kasiyasiyang gawain sa Eden at magagandang tanawin, ay maaaring mabigo sa pagkakaloob ng ganap na kasiyahan. Maging ang pakikiugnay sa mga anghel ay maaaring hindi makasapat sa kanyang pagnanasa ng pakikiramay at pakikisama. Walang ganoong kauri na mamahalin at magmamahal. Ang Diyos ang nagbigay kay Adan ng makakasama. Nagkaloob siya ng isang katulong niya, isang katulong na katugma niya, isang nababagay upang maging kasama niya, at isa na maaaring makaisa niya sa pag-ibig at pakikiramay. Si Eva ay kinuha mula sa tagiliran ni Adan, nangangahulugang hindi siya ang ulo upang manguna sa lalaki, at hindi rin naman bahagi ng paa upang tapak-tapakan bilang nakakababa sa kanya, subalit upang tumayo sa kanyang piling bilang kapantay, upang mahalin at ingatan niya. Isang bahagi ng lalaki, buto ng kanyang mga buto at laman ng kanyang mga laman. Ang babae ay ikalawan niyang sarili. Pinakikita ang malapit na ugnayan at ang nagmamahalang kaugnayan na kinakailangang mamagitan sa kanila. Sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang laman.
Ipinagdiwang ng Diyos ang kauna-unahang kasal, kaya't ang manlalalang ng sansinukob ang pinagmulan ng institusyong iyon. Marangal ang pag-aasawa, Hebreo 13 verse 4. Isa ito sa mga unang kaloob ng Diyos sa tao, at isa ito sa dalawang institusyon na matapos ang pagkahulog ay dinala ni Adan sa labas ng paraiso. Kapag ang mga alituntunin ay kinilala at sinunod sa ugnayang ito, ang pag-aasawa ay isang pagpapala. Iniingatan nito ang kadalisayan at kaligayahan ng lahi. Pumupuno ito sa pangangailangang sosyal ng tao. Itinaas nito ang pangangatawan, kaisipan at moralidad. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Ang lahat ng ginawa ng Panginoon ay kasakdalan ng kagandahan, at wala nang hahanapin pa upang makadagdag sa kaligayahan ng dalawang banal na mag-asawa. Subalit ang Panginoon ay nagbigay ng isa pang pagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng paghahanda ng isang halamanan upang maging kanilang tahanan. Sa halamanang ito ay may lahat ng uri ng punong kahoy. Marami sa kanila ay may nakasabit na mababango at masasarap na bunga. May magagandang baging, tuwid ang pagtubo, subalit naghahayag ng kahali-halinang anyo. May mga sangang iniyuyuko ng dalang bunga na pinakamayayaman at iba't ibang kulay. Gawain ni Adan at ni Eva ang hutukin ang mga baging upang iyon ay maging mga arko. Inaayos ang kanilang tirahang yari sa mga buhay na punong kahoy na puno ng mga dahon at bunga. May mababangong mga bulaklak na may iba't ibang kulay at napakarami. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang puno ng buhay na higit na maganda sa lahat ng mga puno. Ang mga bunga noon ay waring mga ginto at pilak na mansanas, at may kapangyarihan upang magpanatili ng buhay. Ang paglalang ay tapos na, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito, napakabuti. Ang Eden ay yumabong sa lupa. Si Adan at si Eva ay malayang nakalalapit sa puno ng buhay. Walang anumang bahid ng kasalanan o anino man ng kamatayan ang sumisira sa mga nilikha. Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituing pang-umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Job 38 verse 7. Ang dakilang si Jehovah ang naglatag ng mga patibayan ng lupa. Dinamtan niya ang buong lupa ng kasuotan ng kagandahan at pinuno ito ng mga bagay na kapaki-pakinabang sa mga tao. Siya ang gumawa ng lahat ng mga kahanga-hanga sa lupa at sa dagat. Sa loob ng 6 na araw, ang paglalang ay natapos, at ang Diyos ay nagpahinga ng 7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. Tumingin ang Diyos ng may kasiyahan sa mga gawa ng kanyang kamay. Ang lahat ay sakdal, karapat-dapat sa banal na may gawa niyaon. At nagpahinga siya, hindi tulad sa isang napapagod, kundi lubos na nasisiyahan sa ibinunga ng kanyang karunungan at kabutihan at sa mga pagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian. Matapos magpahinga ng 7 araw, iyon ay kanyang ipinangilin o ibinukod bilang araw ng kapahingahan para sa tao. Sa pagsunod sa halimbawa ng manlalalang, ang tao ay kinakailangang magpahinga sa banal na araw na ito, upang samantalang siya ay tumitingin sa langit at sa lupa, siya ay makapagmuni-muni tungkol sa dakilang gawa ng Diyos sa paglalang at kung paanong kinakailangan niyang mamasdan ang karunungan at kabutihan ng Diyos. At ang kanyang puso ay mapupuno naman ng pag-ibig at paggalang sa kanyang manlalalang. Sa Eden, ang alaala ng kanyang gawa sa paglalang ay itinatag ng Diyos.
Sa paglalagay ng kanyang pagpapala sa ikapitong araw, ang araw ng kapahingahan ay itinagubilin kay Adan, ang ama at kinatawan ng buong sangkatauhan. Ang pangingilin noon ay isang pagpapahayag ng nagpapasalamat na pagkilala sa bahagi ng lahat ng mananahang nasa lupa na ang Diyos ang kanilang manlalalang at ang kanilang marapat na hari, na sila'y gawa ng kanyang mga kamay at mga tao sa ilalim ng kanyang kapamahalaan. Kung kaya't ang institusyong ito ay isang alaala at ibinigay sa buong sangkatauhan, walang anumang limitasyon na iyon ay para lamang sa isang grupo ng mga tao. Nakita ng Diyos na ang araw ng kapahingahan ay kailangan ng tao, maging sa paraiso. Kinakailangan niyang isantabi ang sarili niyang kapakanan sa loob ng isang araw, isang linggo, upang higit pa niyang mapagmuni-muni ang mga gawa ng Diyos at makapagbulay-bulay sa kanyang kapangyarihan at kabutihan. Kailangan niya ang Sabat upang higit pang maalaala ang Diyos at mapukaw ang pagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at tinatangkilik mula sa mapagpalang kamay ng manlalalang. Ginawa ng Diyos ang Sabat upang akayin ang isip ng tao sa pagmumuni-muni sa mga gawa niyang nilikha. Ang kalikasan ay nagsasalita sa kanilang mga pakiramdam, naghahayag na mayroong isang buhay na Diyos, ang manlalalang, ang kataas-taasang pinuno ng lahat. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kalulahatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Mga awit 19 verse 1 and 2. Ang kagandahang bumabalot sa sanlibutan ay alaala ng pag-ibig ng Diyos. Maaari nating mamasdan iyon sa mga walang hanggang mga burol, sa mga matataas na mga punong kahoy, sa mga namumukadkad at masisiglang mga bulaklak. Ang lahat ay nagsasalita sa atin tungkol sa Diyos. Ang Sabat sa patuloy na pagtukoy sa Kanya na gumawa ng lahat ay nagaanyaya sa mga tao upang buksan ang dakilang aklat ng kalikasan at doon ay aninagin at salatin ang karunungan, kapangyarihan at pag-ibig ng manlalalang. Ang una nating mga magulang, bagaman nilikhang walang kasalanan at banal, hindi inilagay sa isang lugar na malayo sa paggawa ng kamalian. Sila ay nilikha ng Diyos na malayang makapamimili. May kakayanan upang mapahalagahan ang karunungan at mapagpalang likas at katarungan ng kanyang mga patakaran, at may ganap na kalayaan upang sumang-ayon o tumanggi sa pagsunod. Sila'y masisiyahan sa pakikiugnay sa Diyos at sa mga anghel. Subalit bago sila tunay na maging ganon, kinakailangang masubok ang kanilang pagtatapat. Sa pasimula ng pagkakaroon ng tao ay may inilagay na pagpigil sa pagnanasa para sa kalayawan. Ang nakamamatay na pagnanasa sa asaligan ng pagkahulog ni Satanas. Ang puno ng kaalaman na nasa tabi ng puno ng buhay sa kalagitnaan ng halamanan ay magsisilbing pagsubok sa pagsunod, pananampalataya at pag-ibig ng una nating mga magulang. Bagaman pinapayagang kumain mula sa lahat ng ibang mga puno, sila ay binawalang tumikim mula dito dahil sa pait ng kamatayan. Sila ay malalantad rin sa tukso ni Satanas, subalit kung sila ay magtatagumpay sa pagsubok, sila ay malalagay sa katayuang hindi na maaabot ng kanyang kapangyarihan, upang patuloy ng magalak sa katuwaan ng Diyos. Inilagay ng Diyos ang tao sa ilalim ng kautusan bilang natatanging batayan ng kanyang pananatili. Siya ay kabilang sa banal na pamahalaan at walang anumang pamahalaan na walang kautusan. Maaaring lalangin ng Diyos ang tao na walang kapangyarihan upang lumabag sa utos. Maaaring pinigilan niya ang kamay ni Adan mula sa pagkuha sa ipinagbabawal na bunga.
Subalit sa ganong kalagayan, ang tao'y walang kalayaan sa pagpili. Sa halip ay isang robot. Sa kawalan ng kalayaan upang pumili, ang kanyang pagsunod ay hindi magiging kusang loob, kundi pinilit. Wala na sanang paglago ng likas. Ang ganoong paraan ay hindi sang-ayon sa panukala ng Diyos sa pakikitungo sa mga naninirahan sa ibang daigdig. Hindi na sana naging karapat-dapat ang tao upang maging matalino at maaaring manatili ang bintang ni Satanas tungkol sa pamumuno ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid. Binigyan niya siya ng marangal na ugali, walang pagkahilig sa kasamaan. Binigyan niya siya ng mataas na kapangyarihan ng kaisipan at ibinigay sa harap niya ang pinakamalakas na pang-akit upang maging tapat sa pagsunod sa Kanya. Ang pagsunod, sakdal at nagpapatuloy ang tanging paraan ng walang hanggang kaligayahan. Sa paraang ito ay nagkakaroon siya ng kalayaang magtungo sa puno ng buhay. Ang tahanan ng una nating mga magulang ang huwaran para sa mga tahanan ng kanilang mga anak. Samantalang sila ay humahayo upang kalatan ang buong lupa, ang tahanang iyon na pinaganda ng kamay ng Diyos ay hindi isang malaking palasyo. Ang tao sa kanilang pagmamataas ay nasisiyahan sa matatayog at mamahaling mga gusali at naluluwalhati sa gawa ng sarili nilang kamay. Subalit si Adan ay inilagay ng Diyos sa isang halamanan. Ito ang kanyang tirahan. Ang mga asul na langit ang bubong, ang lupa puno ng magagandang mga bulaklak at mga buhay na lunti ang alpombra, ang sahig at ang mga madadahong sanga ng mga punong kahoy ang mga kulantong. Ang mga dingding niyaon ay nasasabitan ng pinakamagandang mga palamuti, ang gawa ng dakilang pintor. Sa kapaligiran ng banal na mag-asawa ay may isang aral para sa lahat ng panahon, na ang tunay na kaligayahan ay nasusumpungan hindi sa pagmamataas at karangyaan, kundi sa pakikipag-ugnay sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Kung ang tao ay magbibigay man lamang ng kaunting pansin sa mga bagay na artipisyal at papagyamanin ang kasimplihan, sila ay higit na malalapit sa pagtugon sa layunin ng Diyos sa pagkakalalang sa kanila. Ang pagmamataas at ambisyon ay hindi nasisiyahan, subalit ang tunay na matalino ay makakasumpong ng sapat na kasiyahan sa mga kaloob ng Diyos para sa kaligayahan na maaabot ng lahat. Sa mga naninirahan sa Eden ay itinagubilin ang pag-aalaga sa halamanan upang kanyang alagaan at ingatan. Ang kanilang hanap buhay ay hindi nakakapagod, sa halip ay kasiyasiya at nakapagpapasigla. Itinalaga ng Diyos ang hanap buhay upang maging pagpapala sa tao, upang pagkakaabalahan ng kanyang isip, upang magpalakas sa kanyang katawan, at upang palaguin ang kanyang mga kakayanan. Sa paggamit ng kaisipan at sa pangangatawan ay nasumpungan ni Adan ang isa sa pinakamatayog na kasiyahan sa kanyang banal na kalagayan. At noon, bunga ng kanyang pagsuway, siya ay pinalabas mula sa kanyang magandang tahanan at napilitang makipagpunyagi sa isang lupang sinumpa para sa kanyang araw-araw na pagkain. Yaong hanap buhay na iyon, bagamat malaki ang kaibahan sa kasiyasiya niyang gawain sa halamanan, ay isang pangsanggalang laban sa tukso at isang pinagmumulan ng kaligayahan. Yaong mga tumitingin sa gawain bilang isang sumpa, bagaman iyon ay isinasagawang may pagpapagal at sakit ng katawan, ay may maling kaisipan. Ang mayaman ay malimit na tumitingin sa mga manggagawang mababa ang tingin. Subalit ito ay ganap na taliwas sa layunin ng Diyos ng likhain ang tao. Anong sinabi ng kayamanan ng pinakamayayaman kung ihambing sa kayamanang ipinamana kay Adan? Ganun pa man, si Adan ay di dapat mawala ng ginagawa. Ang ating manlalalang na nakauunawa sa pangangailangan ng tao upang maging masaya ay nagbigay ng gawain kay Adan.
Ang tunay na kaligayahan ay nasusumpungan lamang ng mga gumagawang mga lalaki at babae. Ang mga anghel ay masisipag na mga manggagawa. Sila ang mga lingkod ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang manlalalang ay hindi naglagay ng lugar para sa ugali ng katamaran. Samantalang sila ay nananatiling tapat sa Panginoon, si Adan at ang kanyang kasama ay mamumuno sa sanlibutan. Walang limitasyong pamumuno ang ibinigay sa kanila sa lahat ng mga bagay. Ang leon at tupa ay mapayapang magkasamang naglalaro sa paligid nila o magkasamang nahihiga sa kanilang paanan. Ang masasayang mga ibon ay nagliliparan sa tapat nila ng walang pangamba, at samantalang ang kanilang magagandang himig ay pumapailang lang sa pagpuri sa kanilang manlalalang, si Adan at si Eva ay sumasama sa kanila sa pagpapasalamat sa Ama at sa Anak. Ang banal na mag-asawa ay hindi lamang nasa ilalim ng pangangailaga ng isang ama, subalit mga mag-aaral na tumatanggap ng turo mula sa manlalalang na puspos ng lahat ng kayamanan. Sila'y dinadalaw ng mga anghel at binigyan ng pagkakataon upang makipag-ugnayan sa kanilang manlalalang na walang nakakagulong kasamaan sa pagitan nila. Sila ay puspos ng kasiglahan mula sa puno ng buhay, at ang kakayanan ng kanilang pag-iisip ay kulang lamang ng kaunti sa kaisipan ng mga anghel. Ang hiwaga ng nakikitang sansinukob, ang kagilagilalas na mga gawa niya na sakdal sa kaalaman. Job 37 verse 16. Nagkaloob ng di nauubusang bukal ng patnubay at kasiyahan. Ang mga utos at pagkilos ng kalikasan na naging aralin ng mga tao sa loob ng 6,000 taon ay nagbukas sa kanilang isipan ng walang hanggang tagagawa at tagapag-ingat ng lahat. Nagkaroon sila ng pag-uusap tungkol sa dahon, bulaklak at puno mula sa bawat isa noon ng mga lihim ng buhay. Sa lahat ng nabubuhay na nilalang, mula sa mga dambuhalang buwaya na naglalaro sa mga tubig hanggang sa pinakamaliit sa mga insekto na makikitang lumulutang sa sinag ng araw, ay pawang alam ni Adan. Kanya iyong nabigyan ng pangalan at alam niya ang likas at ugali ng lahat. Ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga langit, ang di mabilang na mga daigdig sa maayos nilang pag-ikot, ang pagtitimbang ng mga ulap, ang mga hiwaga ng liwanag at ng tunog, ng araw at ng gabi, ang lahat ay nakabukas sa pag-aaral ng una nating mga magulang. Sa bawat dahon sa kagubatan o bato sa kabundukan, sa bawat nagniningning na bituin, sa lupa at hangin at himpapawid, ang pangalan ng Diyos ay nakasulat. Ang kaayusan at pagkakatugma ng nilalang ay nagsasalita sa kanila tungkol sa walang hanggang karunungan at kapangyarihan. Patuloy silang tumutuklas ng kaakit-akit na nagpupuno sa kanilang puso ng higit na malalim na pag-ibig at tumatawag sa sariwang pagpapahayag ng pagpapasalamat. Hanggat sila ay nagtatapat sa banal na kautusan, ang kanilang kakayanan upang makaalam, masiyahan at umibig ay patuloy na lalago. Patuloy silang magkakamit ng bagong hiyas ng kaalaman, makatutuklas ng sariwang bukal ng kaligayahan, at magkakamit ng malinaw na pananaw sa di masukat at di nagkukulang at di nagbabagong pag-ibig ng Diyos.